Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Ang topic natin for today is chronic kidney disease. May benepisyo ba sa low carb lifestyle? CKD. Ito ngayon, seventh leading cause of death sa Philippines. Okay? So, tumataas ang incidence ng CKD, mapabata, matanda. And now, tumataas ngayon sa mga bata yan. Younger ng younger. Okay. Bakit? Ano ba ang mga sanhi ng CKD? Okay? Tatlo ang ibibigay ko po sa inyo, no? So, kinig po lahat. Diabetes cause CKD. Hypertension cause CKD. Obesity can also cause CKD. So, lahat po yan, itong tatlong to, pag meron po kayo niyan, you need to do laboratory workup para malaman natin, are your kidney function normal or abnormal? No? Seek medical consult agad. Kasi marami sa atin, hindi nila alam na meron silang CKD, malalaman na lang nila pag may simptomas ng nararamdaman, which is malala na. Kaya kadalasan, pag kayo may mga pasyente na nagda-dialysis, nung umpisa walang nararamdaman, nung nagkaroon ng mga simptomas, mga senyales, nagpa-laboratory, wow, ang creatinine 1,000, ang creatinine 600. Oh, di ba? So, always remember that CKD is very, very, nakakatakot pagka nagkaroon ka. Sino ba sa atin ang may gusto na merong tubo sa leeg, tubo dito sa kamay, kasi pagka CKD5, may stages po yan, no? CKD5, dialysis. Sino may gusto mag-dialysis? Wala. Kaya, imagine natin yan, na may tayo CKD, paano? Ito ba may benepisyo kapag naglo-low carb tayo? Isipin natin, no? Ang diabetes, ang hypertension, ang obesity, na address ng low carb. Okay? To prevent CKD, mawala ang diabetes, no? Mawala ang high blood, mawala ang obesity, mag-normal ang timbang natin, do low carb. And please, if you have health condition like this, you need guidance. Hindi po siya napakadali intindihin, hindi po. May iba kayang intindihin, may iba mas lalong marami hindi. Okay? Ang stages ng CKD, tandaan po ninyo, no? Meron tayong stage 1, stage 2, stage 3A, stage 3B, stage 4, stage 5. Paano nila malalaman yan? Depende po sa filtration rate ng kidney po ninyo. Okay? Diyan binabase ang stages ng CKD. So, kung nanood po kayo kagabi, meron po kaming guest, 60 years old, no? She was diagnosed with CKD5 2 years ago. So, matagal na. And naging pasyente ko siya. Naglo-low carb na pero kailangan nila ng may tutulong, may mag-guide, may mag-monitor. And eventually, nahanap nila ako. And ginaid ko sila regarding. So, umpisa, yes, magugulat kayo. Kadalasan kasi, pagka CKD, restricted na ang protein. No? Yung iba sinasabi, palm size per day. No? Mas specific ako because binabase ko na yan sa timbang. Kung ano yung timbang,
i-multiply natin sa it's either 0.6 to 0.8. Kadalasan 0.6 ako nagbabase. Huwag na natin iintindihin po yung pagbaba kasi pagka binabaan natin ang protina natin, sigurado bababa ang timbang natin. And eventually, mapapansin niyo ang payat-payat. Okay? And imagine that bakit ganito ang nangyayari sa kidney natin. Chronic kidney disease can be handled, can be treated through lifestyle change. Okay? Ang CKD, ang isang main niya is insulin resistance pa rin. Okay? That causes the hypertension, the dyslipidemia. Pagka may CKD tayo, pansinin nyo, yung mga nag-high carbs, mataas ang triglycerides, mababa ang HDL, mataas ang LDL. BU and CREA ang tataas. Okay? Yung last patient ko, ito yung kagabi na bisita namin, guest namin, no? Ang kanyang BUN is normal. 35, ang range ng normal is up to 39. Ang CREA niya, elevated ng 0.1. Ang normal sa female is 1.1 dun sa range. Ang result niya is 1.2. Okay? Nung kinompute ko ang kanyang EGFR, wow! CKD3A from CKD5. Pagka CKD5, ang EGFR is less than 15. No? Terminal case. Ito na yung talagang dapat dinadialysis. Hindi pwedeng hindi. Kung hindi, pwede siyang mamatay. And malalason po ang katawan ninyo kung hindi madadialysis. Pero, patient ko, kagabi, ayaw niya magpa-dialysis. So, nag-decide siya, lifestyle change. Okay? Hindi lang decision niya. Siyempre, nagdasal, decision ng family, nagdasal sila. The Lord, ang Panginoon pa rin, ang pinakamagaling na doktor sa atin. No? Siya pa rin ang nasusunod sa lahat. So, from CKD5, minonitor ko, ginaid ko for 4 months. And then, every 3 months, nagpa-follow up din sa akin. Tinatanong ko sa kanya ang lifestyle niya, ang habit niya, you need to do exercise. Ano ang fasting mo? Huwag mo muna intindihan timbang. Ang mahalaga, yung root problem, root cause, maayos natin. And wow, awa ng Diyos, from CKD5, stage 5, na dapat dinadialysis na siya ngayon. Ngayon, CKD3A. And eto, wag po tayong titigil making goals. Yun ang goal niya. In-advise ko, continue your goal. Mas madali na yan, CKD3A. Kung bumaba yan ng CKD5 to CKD3A, walang imposible. Pwede siyang bumaba to CKD2 or CKD1. Meron kaming patient, kasama ko si Kuya Gibo, from CKD3, naging CKD2. Ang ganda-ganda niyan. Ibig sabihin, nakaka-recover ang kidney. No? Kaya, once you are in dialysis, please make sure to change your lifestyle to a healthier one. Hindi ibig sabihin na nagda-dialysis ka na, total, may lalabas naman yung toxin, you can eat anything with gusto. No. You need to eat the proper food. Wag na pong junk foods, wag na po yung mga processed meat. Diyan na damage ang kidney sa mga kinakain po natin ng mga sugar food, sugar drinks, mga processed food, the unhealthy lifestyle, unhealthy eating. Diyan nangyari po yan. So imagine that. Pupunta ka sa dialysis, ang kakainin mo, puro chichirya. Puro instant. Puro processed. Well,
dialysis, eating this processed food, toxin na sa katawan natin. So, akala nyo na lilinis ang katawan ninyo, nagpapasok pa rin kayo ng mga poisonous food. Okay? So, hanggang kailan? Hanggang hindi na kaya ng katawan ninyo na malinis ang mga toxin na yan. Okay? So, sa lahat ng mga may CKD po ngayon and naglo-low carb, please, if you are in dialysis, eat real foods, no sugar food, sugary drinks, no processed food, no fast foods. Please, kumain po kayo ng healthy, natural food. Okay? Yan. And now, minsan, ang kinakatakutan nila is, pagka sinabing protein restriction, nakakaroon ng risk for malnutrition. Tama? And, pagka nasa low carb po tayo, hindi naman, kasi sabi kasi ng mga iba, no? Yung mga hindi naglo-low carb dyan, ang alam nila, pagka nag-low carb ka, high protein ka. Which is no. Hindi po yun totoo, ha? Okay. Ang low carb, alam nyo bang mayroon siyang natural caloric restriction? Okay? Natural caloric restriction. Bakit? Paano yun? Kumakain ka sa mga low carb, kumakain ka ng mga animal fat, animal meat. Okay? Nabubusog, tumatagal ang gutom. So, hindi siya nagugutom, nagfa-fasting. So, 2 meal a day, average yun, or 1 meal a day. 2 meals a day, 1 meal a day. Kadalasan, ganyan na lang ang kain ng mga low carber. So, sa tingin nyo, madami ba siya nakakaing protein? No. Okay? Akala kasi ng mga iba, pagka nag-low carb ka, ang kain ng mga low carber, may breakfast, may merienda sa umaga, tanghalian, may merienda sa hapon, may hapunan, and may midnight snack. Okay? Yun ang iniisip nila. Kaya sinasabi nilang napakadelikado ang low carb sa mga health condition like CKD, diabetes, no, hypertension. Doon sila nagkakamali. If they study about low carb, di nila alam na it has a natural caloric restriction. No? Kaya nga, mas mahalaga is to be guided by a doctor, to be guided, monitored, when you have a health condition like CKD or mga diabetic na nag-i-insulin. And of course, hindi mahirap i-handle yan kung walang gumagabay, walang nakamonitor na doktor. Okay? Once meron yan, the patient also need to be coachable. Kasi if you have doubt, nagpa-coach kayo, may doubt kayo sa ginagawa ninyo, hindi kayo makikinig. Makikinig lang kayo doon sa mga sabi-sabi. Okay? Bakit nag-improve yung patient ko kagabi? Because sumunod siya. Bakit siya sumunod? Dahil alam niya, gagaling siya doon, alam niya, para hindi siya ma-dialysis, kailangan niyang sumunod, pag-aralan. And now, lifestyle na niya ito. Ang low carb, fasting, and also an active lifestyle. So, nag-exercise na siya. Okay? Mahalaga dito is always right mindset. Maraming magsasabi, mali yan. Yes, mali kung hindi tama, kung hindi nagpapag-guide, hindi nagpapamonitor, maling-mali. Kasi wala kayong idea regarding sa CKD, ano mga komplikasyon. Because alam niyo ba, ang CKD or yung mga diabetic, it is individualized approach. You need to be monitored. Individualized. Ibig sabihin, iba-iba ang katawan natin, iba-iba ang mga nararamdaman natin, iba-iba ang gagawin ng doktor niyo habang nakamonitor.
Okay? To be safe, you need to be monitored talaga. Napaka complicated cases itong CKD. No? Maraming kukontra, but sa dami ng hinandle kong mga may CKD, maraming nag-improve. Maraming hindi. Okay. Ako ay si Doc Bry, tutulong. Ang main na titingnan natin is pasyente pa rin ang magde-decide niyan. The patient will be still in charge of his or her health. Kayo pa rin ang nasusunod dyan. Kaya kahit na anong instruction ko, kahit na anong advice ko, recommendation, kung kayo panakaw-nakaw ng tikim, nag-cheat, hindi sinusunod, no? Wala rin. Kaya magtataka tayo, bakit hindi nag-i-improve ang aking CREA, ang aking BUN? It's because meron kayong mga ginagawa na hindi nyo nire-report sa akin. Meron kayong ginagawa na hindi ko in-advise. Okay? So, you're still in charge of your health. Kaya, kung gusto nyo mag-recover, kumanda ang kidney function, mag-improve ang health. Kasi, doing low carb, it will improve your sugar. It will improve your BMI, your weight. It will improve your hypertension. Normalize. It will normalize all mga causes ng injury sa kidney. Pagka nag-improve, nag-normalize, napapahinga ang kidney, nag-heal, nagre-recover. Pero take note, no? CKD, may damage na ang kidney natin. Kung hahayaan lang natin na palaging sa mga kinakain natin, nadadamage ang kidney, hindi siya magre-recover. CKD5, wow, amazed na amazed ako. Bakit ang CKD5 naging CKD3A? Kasi pag sinabing CKD5, wala nang balikan to. Andun ka na. Okay? Dialysis ka na. So, amazed ako. Ang katawan natin is so amazing. Hindi mo ma-imagine bakit. No? Nagre-recover ang katawan natin. Kaya, please help your body, help your health recover. So, more of lifestyle change. Kaya ang CKD can be treated with lifestyle change. So, kahit na nagda-dialysis kayo, kahit na anong stage kayo, improve what you eat, do fasting and exercise. Hindi ibig sabihin, hindi na kayo pwede mag-exercise, palakasin ang katawan. No. You need to do that if you want to recover. Okay? If you have any question, please, share this live. Baka may mga naglo-low carb na may CKD, mabasa to, and magkaroon sila ng motivation to improve more. Okay? So, lahat na may diabetes, lahat ng mga hypertensive, lahat ng mga obese, pwedeng magka-CKD. So, please share this. Maiwasan natin para yung 7th leading cause, CKD, maging 10th, maging 15th, maging 20th, hanggang sa high. Okay? 7 million ang merong CKD sa Pilipinas. And, alam nyo ba na marami pa ang hindi nakakaalam na meron silang CKD. Okay? Kasi hindi pa nakikita ang mga simptomas, mga senyales. Okay? Pansinin nyo, bakit kabi-kabila ang tayo ng mga dialysis center? Kasi hindi na kayang i-accommodate sa dami ng mga pasyente yung nagda-dialysis. Okay? So, ingat po tayo. Yun. So, I can answer some questions. Hopefully, na intindihan niyo po na huwag kayo mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? So, please share. Good evening sa lahat. So, magko-concentrate lang ako sa mga questions, no? Okay, wala pang question. So, imagine yourself. May CKD kaya ako. So,
Kung hindi pa kayo nagpapalaboratory, ayun. Doc, okay lang ba mag-low carb ang may hyperthyroidism? Yes po, Meljan Flores, as long as it's guided, monitored. Hyperthyroidism. Ang ituturo namin is how to change your lifestyle to a healthier one. Pagka nangyari yan, sunod-sunod yan. Parang siyang puzzle na solve. Okay? Doc, pa-check up ako sa'yo, CKD stage 5, dialysis, Lucky Gutierrez. Mag-message lang po, I'll give you the details. No? Ask ko lang bakit kahit naka-low carbs ako, tumataas ang BP ko. Beng Tolentino, okay. If tumataas ang BP mo, there are different factors that causes that kahit na naglo-low carb kayo. Okay? Mag-focus kayo sa home-cooked meal. Huwag muna kayo kumain sa labas. Matulog na maaga, bawal po yan. Uminom ng tubig. Electrolytes. Tanggalin nyo ang kape, tsaa, kokwa muna. Okay? Baka mali ang paglo-low carb ninyo. Do it yourself pa rin. Marami pong tayong i-address dyan. Okay? Marami po na mga patients nagpapamonitor sa amin. Nasasabihin sa amin is, strict low carb ako, Doc. Okay, we'll see. Upon monitoring, daily monitoring, wow, sasabihin sa amin, magsasabi na ako, auto. Ha? Akala ko pwede. So, yung strict low carb, hindi. Okay, so, yun ang monitoring and guided ng isang doktor. Okay? Iba po yung nakikita ko sa nakikita ninyo. Iba po. Kaya mas gusto ko nakikita ang pasyente ko para malalaman ko kung may problem or wala. Okay? So, ganun. Iba ang tawag doon, eyeballing ng mga doktor sa mga pasyente nila compared sa eyeballing ng mga tao. Okay? Non-medical pala, sorry. Pag carnivore po ba, bawal ang kape? Okay, hindi naman siguro. Maricar Castillo, hindi po. Kasi ang kape doesn't, number one, hindi niya break ang fast. Okay? Pero ang problem po, usually tinatanggal ko ang kape pagka hindi nakakatulog sa gabi. Nag-a-anxiety, nagpapalpitate. Kasi tumutulong yan sa mga nararamdaman ninyo. Okay? Ang clinic ko po is QC, Ace Valenzuela, and dito sa Bukawi, Bulacan. I'll be having a clinic on January 24, that is a Wednesday. Please message for appointment kasi magbibigay po ako ng oras kung kailan dapat kayo nandun. Okay? Hi, Doc. Tanong ko po from Alan Dakis, okay po ba ang LC yung na-stent na? 78 na po siya. Salamat po, Doc. Yes po, as long as it's guided and monitored, ang mahalaga po is, yan, 78 years old. Hindi pwedeng do it yourself ang mga ganyan. Kailangan merong naka-monitor po. Ha? And also, ask those elderly kung willing silang tanggalin ang kanin, ang tinapay, ang pasta. O, before I forget, ito pong mga advices ko para sa mga naglo-low carb lang po, ha? Hindi po to para sa mga nag-high carb. Okay? So, if your grandparents or your parents is willing na tanggalin to, sugar food, sugar drink, processed food, at kakain sila ng isda, manok, baboy, baka, okay? Itlog, kung willing sila dyan, then saka ko sila kakausapin. Okay? Thank you for sharing po, and hopefully yung mga thank you sa mga legit abangers and also sa
Team Replay. Salamat sa pag-replay na panoorin po. From Jane Igpi, tanong ako, normal ba mag-urinate ng mga madaling araw between 3 a.m. to 4 a.m.? Lagot kasi disturb sa tulog. Okay. Hope you will reply. Okay, kung malakas po kayo uminom talaga ng tubig, you will urinate frequently. Pagka malamig, yes, you will urinate. Ang ina-advise ko, after dinner, yun na yung last na inom. Then, bago matulog, umihim muna. Okay? Pagka ganyan pa rin, you need to consult, baka may infection. Ang infection can cause frequent urination. Or kung diabetic po kayo, normal po na frequent ang urination. Ngayon, eto, kapag umiihi kayo sa madaling araw, so nagigising, iihi. Pagkatapos yung umihi, if nakakatulog po kayo agad, hindi po yung nakaka-disturb ng sleep. Okay? Yes, Doc Bri, best doctor is God, and then God uses you as an instrument para maging blessing to us. Nako, thank you, Miss Chuchu. Nice meeting you sa Cebu. Yes, grabe. Eto, alam mo, pwede kang mag-coach. Imagine mo, buong pamilya niya, kinoach niya, mga kamag-anak niya, relative, pati ang kanyang mga kasambahay. No? With a family of diabetics, hypertensive, siya ang nagsimula sa angkan nila. And unti-unti, dumadami na lahat na nag-low carb dahil sa kanya. Great. Very great sa Miss Chuchu. Okay. Carolina Cunanan, bakit hindi po ba pinapayuhan ng mga traditional doctor mga pasyente na huwag kumain ng mga junk food, processed food? Hindi ko po masasagot yan, Miss Carolina Cunanan. Pero sa mga nakakakita, yung like kagabi, may nag-comment, sinamahan niya yung relative niya mag-dialysis and everyone daw sa dialysis ang kinakain chichirya. Okay? They do not focus on the nutrition. They focus more on the dialysis, ano ang komplikasyon ng dialysis. They're more focused that. Kaya nga, nire-refer ito sa dietitian to handle the nutrition. But never, ewan ko, I hope everyone, kung hindi man kayo sabihan ng inyong nutritionist or ng inyong doctor na kumain ng healthy, huwag kumain ng mga junk foods, processed food, or sugar drinks, kayo na po magsimula. No? Because, alam niyo bakit? You are in charge of your health. Kayo po ang in charge. Huwag niyong hayaan na may magsasabi, ganito, ganyan. Kung alam niyong mali, do something. Okay? Sa medical, sa treatment, management, yes, mga doktor, sa medical field, sila ang may say regarding that. Pero sa nutrition, no? Alam niyo na nutrition. Okay? Kung hindi pa, magpag-guide po kayo. Okay? Magpag-guide. Doc, guide me. Ayoko na mag-dialysis. Well, kahit sino pang mga nasa CKD stage 5 na nagda-dialysis. Okay? Imagine that. Twice a week, 3 times a week, 4 hours or more, umaabot yung iba 6 to 8 hours, na nakahiga ka, dinadialysis. Pagbangon mo, weak. Okay? Andyan, alam nyo ba, sa dialysis, during hemodialysis, dapat alam nyo bang yung healthy, high quality protein ang kinakain dapat? Alam nyo bakit? Nagkakatabolize ang katawan natin during hemodialysis. Okay? Mas natutulungan niya pagka mataas ang quality protein ang kinakain ng mga nagda-dialysis. Imagine that, no? And ngayon, ang kinakain nila is more of junk. So, hindi yun nakakatulong. Okay?
Good evening, Doc Brian. Mami Ellen, continue po ako sa push-up. Maraming salamat sa pag-motivate palagi, Doc Brian. Yes, continue lang. Okay, 30 days push-up. Nasa 15 days na ngayon. Hopefully, mag-start po kayo. Tapusin nyo ang 30 days push-up and malalaman nyo ano ang benefit niyan. Okay? Okay, any more questions? Okay, wow. Thank you for tagging. Ayan. Good evening po, Doc. Pasok po ba ang chamomile tea pagka naka-fasting? Thanks po sa pagsakot. Okay. Usually, ang chamomile, no, tinitake po yan 30 minutes before bedtime. Okay? 30 minutes before bedtime. So, kung wala siyang creamer, walang siyang sugar, it doesn't break your fast. Chia seeds, okay. Pwede siya, pero I recommend wag everyday. Ha? Fiber din siya. Yes, fiber. Pero pagka everyday, mas maganda wag. Mag-focus kayo sa real foods, no? Dun sa safe food list, focus po kayo dun. Chia seeds okay, pero wag naman everyday. Pag mataas ang uric acid, ano may papayo nyo sa nagtitake ng low carb? Yes, it will improve. Uric acid will improve. You know why? Mas madalas malakas nang uminom ng tubig ang mga naglo-low carb. Kung napapanood nila yung live ko. Ang uric acid, pag mataas at walang symptoms or signs na may pain, hindi ako nagbibigay ng medication. Alam mo, ang gagawin ko, i-advise ko na ng lifestyle change. Parang ano yan pagka mataas ang uric acid, walang signs and symptoms of pain or joint inflammation, okay? Nangangalabit lang ang katawan ninyo. Hey! Tumataas ang uric acid. You need to do something about it. Yan ang signal niyan. Ngayon, kung wala kayong gagawing pagbabago, it will eventually makakaramdam po kayo ng kirot. Now that, nagbibigay na ako ng medication. Okay? So, wag na natin hintayin na magkaroon ng signs and symptoms. Wag na natin hintayin na mabigyan pa kayo ng medication. Okay. Hypothyroidism with anemia. Okay. Lifestyle change. Meron kami mga hypothyroidism. Nag-normalize ang kanilang thyroid function test. Meron akong isang patient, bagsak ang platelet, bagsak yung mga red blood cells, nag-i-improve pagka binago ang lifestyle. Okay? Oy, thank you very much. Thank you for that 10 stars, Sir Romeo De Jesus Jr. Naimbag nga rabi Doc, as ko po, inumpisan ko po inom electrolyte, kaso snack ko po ay one piece malt taste. Nako, Mami Mary Ann Leong, I think you need to have to study more, read more, and watch my live. Out po ang Tasty Bread. Okay? Ayun. How to lower creatinine? Eat real foods. Eat home-cooked meal. Huwag kayong kumain sa labas. Now is the time na mag-focus kayo sa lutong bahay. Tanggalin po ninyo yung mga pampalasa, tanggalin po. Yung mga may preservatives, may additives, tanggalin po ninyo. Okay? Salt and pepper lang, mga herbs or garlic powder. Other than that, wala na. Okay? Ibalik natin yung dating timpla ng mga luto ng mga lolo't lola natin. Okay? Tanggalin muna natin yung mga nalalasahan natin. Sobrang malasa. Ibalik natin yung birhen na panlasa. Okay? Iyon. Doc Bra, you are such a blessing to us. From Katrina Landesaman Lincoln. Ako po. This is my advocacy to guide,
dun sa mga sa mga naglo-low carb po ito, ha? Kasi maraming mga questions when they do the low carb, they do it themselves, walang guide, ang daming questions na nagpa-pop up sila, natatakot. Once na nakaramdam ng mga discomfort, natatakot sila, bumabalik ulit sila sa dating lifestyle nila. I'm here for that. Kung may mga questions kayo, ask here. Kung mga sasagot natin, sasagutin natin. Oh, thank you very much. Thank you, Sir Romeo Desos ulit. 20 stars. Ba? Tumataas ah. Baka paubutin nyo pa ng wag naman ha. 1,000 yan. Okay, any more? Ano ang sintomas ng CKD? Wala. Nako po. Yan ang nakakatakot sa CKD. Sa umpisa, wala talagang nararamdaman po yan. Akala nyo normal kayo. Once na meron ng sintomas, weakness, pain, abdominal pain, yung mga nagpapa-check up, tapos hindi gumagaling sa mga gamot, then pagka nagpa-laboratory, wow, ang tataas ng BUN, ang tataas ng creatinine. These two are kidney function tests. If they're elevated, ibig sabihin, may problem ang kidney. Okay? Kaya nga, pagka nalaman na nila yung mga lab workups, nakikita, kailangan ng i-dialysis. Diretso na. Imagine mo, ito yung patient ko yung kagabi na guest namin. Wow! Sinabihan na siya. Nung nakita yung result, dialysis ka na. Binigyan na siya ng surgeon para i-implant na yung stent. I-implant na yan. Kasi kailangan yan for, yan yung dadaan ng Pagka emergency kasi dito. Okay? Kung aalagaan dito. Ayaw. So, trinay niya mag-lifestyle change. And, wow. Tingnan mo nangyari. Nag-benefit siya nung nag-lifestyle change. Bakit ayaw mag-dialysis ng iba? Because pricey. Imagine mo, 3 times a week ka magda-dialysis. Halimbawa, 1.5 o 2.5 o 3 times a week, 2.5, 7.5. O, ang dami ka pang bibilhin ng mga gamit. So, sa isang buwan, times 4 mo na yung 7.5. Tapos yung mga gamot pang iinumin mo, buwan-buwan, araw-araw iniinom mo. Okay? Ubos ang naipon mo. Kahit na napakadami mong naipon, ubos, may utang pa. Baon pa sa utang. Okay? So, you need to change. May mga manunod tayo dito, mayroong mga doubt. Yes. Hindi ko kayo masisisi dyan. Because ito na yung alam nyo na pagka CKD, kailangan dialysis na. Wala na yan. Okay? Pero may pag-asa pala. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. Doc, normal ba yung 115 sugar? Okay, usually, ang goal ko sa sugar, pagka sa random blood sugar, sa morning, before eating to, is 100 and below. Pagka sa gabi naman, after eating, 2 hours after, 125 and below. Okay? So, hindi siya normal. Okay? Depende yan kung gabi or umaga yan ginawa. Doc, pwede po ba mag-barley grass? Okay. As long as you have the means and kailangan natural po siya, walang halo. No creamer, no sugar. Okay lang po. Okay. Doc, pwede ba magpa-consult? Yes po naman, Miss Lloyda Cerezo, mag-leave ng message, no? Mag-leave ng message at i-ano natin by appointment po. Diabetic si husband from Lenny Aguila, pang 9 days na niya po sa low carb. Bakit po kaya tumaas ang BP niya? 160/70. Kaya nga po, Miss Lenny Aguila, you need clearance
from your family physician or a low-carb practitioner or low-carb doctor advocate bago po kayo mag-undergo ng lifestyle change or yung low-carb diet or low-carb lifestyle. Need po ng baseline lab results, clearance. Hindi siya madali actually. Yung iba, nadadalian, good. Alam mo, nagpapasalamat ako pagka ang isang pasyente na may health condition, nadalian sa paglo-low carb. Wow! Very good po kayo. Okay? Pero hindi lahat ganun ha. Hindi lahat. Kaya kita nyo, ilang days, 9 days pa lang, meron ng mga discomfort na mararamdaman. Namomonitor yung BB, bakit ang taas? Okay? So, ganyan po yan. And hindi ko masasagot kasi hindi ko namomonitor yung paglo-low carb nyo. Okay? Oh, start kayo, electrolytes. Okay? Electrolytes, sip. Spread throughout the day. 1 liter. Siyempre, may plain water din yan, ha? Tapos observe, kung hindi, need consultation at kailangan, delikado at pagka tumas pa ng tumaas, stroke or heart attack ang aabutin. Mag-leave po ng message so I can give you the details po sa mga gusto magpa-consult. Okay. Diabetic po papa ko at mataas ang protein sa ihi. Plan ko po sana mag-low carb siya. Ano po pwede pakain sa kanya? Aymans, if you're watching this, ask your dad first. Ready ka na bang hindi kumain ng kanin, tinapay, pansit, hindi kumain ng mga matatamis, mga dessert, hindi kumain ng mga processed food, mga delata? Kapag okay na siya, saka mo ko kausapin. Doc, ako high ang LDL ko, okay lang po ba mag-low carb right away? Oh, need ng clearance po, ha? Clearance. Kailangan ma-interview kayo, hindi lang yung laboratory ang bibigay nyo. I do not treat paper, I treat person, I treat people. Guide lang ang mga laboratory results. Okay? Kaya nga, clearance ng pasyente, laboratory result. Iko-combine ko yan. Kung nagtutugma ba sila. Okay? We do not treat paper, we treat person. From Diana LD, simula nung nag-low carb siya, nag-normal na ang sugar ko. Pwede ko na po ba stop ang mga maintenance ko sa diabetes at high blood? No. Doktor lang po ang pwede. Okay? Gumawa po kayo ng journal ng inyong BP and yung sugar. Baunin nyo for a month. Baunin nyo, dalhin nyo sa doktor ninyo. Siya ang pwedeng mag-decide kung babaguhin or tatanggalin or babawasan ang inyong gamot. Kailangan lang may journal po kayo para meron siyang basihan kung babaguhin. Kasi kung walang basihan, hindi niya tatanggalin yan. Okay, from Remy Cameros, starting low carb kasi you inspired me po. I hope I can survive. I have med for high blood pressure po. Okay. Pray. Nako. Prayer moves mountain. Magdasal po tayo na lahat po malalampasan natin, ha? Sa lahat po ng bakuhan, be cautious, no? Sabi ko sa inyo, bihira po yung nagpupush sa low carb kasi lahat bumabalik. Out of 10, 2 ang nagtutuloy, yung 8 bumabalik sa unhealthy. Okay? Kung nagta-transition po kayo, mag-electrolytes kayo. Kung hindi na-address, saka kayo magpakonsulta. Baka mayroong underlying problem pa. Alan Dakis, nasagot ko na po yan. Yes, with guidance. And 78 years old, kailangan pong guidance yan. Yes, pwede po. Asthma, allergy. Yes. Mas makikita nyo ang nagkakos ng asthma. Watching from Isabela, naimbag nga Rabii, Jefferson Rosette. If yung gamot na phenofibrate ay nakakataas po ng creatinine. Salamat po. Okay, Mary Paz Ferrer, merong mga side effect talaga ang mga gamot. We do not deny that. Pero itong gamot,
meron naman hangganan, no? Meron siyang ang mga gamot hindi kaaway ha. Kung kailangan talaga natin 'yan, tulong 'yan sa katawan natin, no? Sa akin tulong 'yan. And eventually magpaparipit naman ako laboratory pagka normal na ang triglycerides, tinatanggal ko na ang fenofibrate. So, lahat po ng gamot may side effect. Lahat 'yan may side effect. Okay, there's no alternate meat. Eat fish, chicken, no? Although restricted yung protein niya. Tinitimbang. LMA. Nagre-reseta ba ng gamot ng hepatocystosomiasis? Pakonsulta muna kayo bago. Pagka nagpa-consult, yes, doktor po ako, nagre-reseta ng gamot. Okay, paano? Mag-leave ng message para malaman yung detail para makapag-appointment kayo ng consultation. Doc, nag-try ako mag-carnivore, abdetchi, mas madali po ako pumayat. Yes, alam niyo why? Because once na you do carnivore, yung energy, yung saan nyo kukunin ang energy, it's no longer sa sugar, it's no longer sa carbohydrates. So, ang kinukuha ngayong energy, ang susunod na pwedeng kunan ng energy, it's your fats. Kaya pumapayat ang mga nagka-carnivore, ang mga naglo-low carb, pumapayat po sila. Kaya ito yung the best na pampapayat nga eh. Pero alam nyo, kung you do it correctly, ang low carb, hindi lang pampapayat ang mangyayari. It will make you more stronger, healthier, wow, and you look younger. Hello from Qatar. Yes po, I do online consultation with Steve Buen Mars and also face-to-face. Okay? So, kayo, may clinic po ako sa ACE QC sa January 24, Wednesday po yon. So, meron na pong, nag-start to ng 10 a.m. So, bibigyan ko po ng mga time po yung mga patient na magpapa-appointment. Okay? So, ganun po yun. Sa QC, leave a message. I'll give you all the details. Good evening. Paano po pag merong insomnia? Okay? Okay. Lifestyle change muna tayo. Insomnia, i-handle natin along the journey. Ayusin natin isa-isa. I-address natin yung mga problem one at a time. Okay? Ilang beses ka nagkakape sa isang araw, Doc? Ngayon, wala. Sa sobrang busy, wala na akong time magkape. Dati, everyday. Ngayon, nag-start sa paminsan-minsan. Ngayon, actually, mas gusto ko yung tea, yung chamomile tea. Sa morning ko tinitake. Sarap pala. Okay, out po ang kamote. Ibe Panginayban, ang keto seed, pagka nag-improve ang creatinine ninyo, tatanggalin yan or babawasan. Kung 3 tablet 3 times a day, magiging 2 tablet 3 times a day, magiging 1 tablet 3 times a day, or tanggal talaga. Okay, sa mga sa sobrang payat, alamin nyo po muna kung underweight na po kayo. Then, do only 12 to 14 hours fasting. Huwag nyo nang extend muna. Mag-focus muna kayo sa root problem. Madali nang bumalik sa fasting pagka nag-gain na kayo ng timbang. Okay? Okay. Doc, pag diabetic po ba, 1 egg a day lang yung pwede kainin? Hindi po. Kung diabetic po, naglo-low carb po kayo, 3 eggs a day. Pwede po.
Good evening, diabetic papa ko, mataas kaya niya. Balak ko po sana mag-low carb siya. Ano po papakain sa kanya? Aymans, I already answered that. Kung gusto ng tatay mo, sa kanya ako kausapin. Okay? Saka tayo mag-usap. Pwede, pero you need to be guided. Paano pag may kidney sakit, pwede din po ba mag-low carb? Yes po. Hindi po high protein ang low carb, no? Okay? It's not high protein. Actually, it's moderate. And may natural caloric deficit ang naglo-low carb. Okay? Pagka mayroong kidney problem, pagka naglo-low carb, nire-restrict din natin. Kino-compute niya. Yan yung mga may computation ang protein. Ha? Okay? So, manood po ng live, mag-aral, magbasa. Marami po kayong matututunan. Okay, bawal po ang dairy products. Alice Garcia. All-purpose, tsaka cheese. Bawal po ang cheese, all-purpose. Kasatno ti agpapigsa ti cycling. Conrad Akain, kung gusto yung lumakas sa cycling, training, proper nutrition, and training. Do lifting exercise, lalo na squat and lunges, lalakas po ang legs nyo. Cardio na po ang biking, tapos mag-interval din kayo. May interval din sa cycling, hindi lang sa running ang interval. Okay? Lalakas lang kayo pagka nagte-training. Kung hindi kayo magte-training, hindi kayo lalakas. Okay, yung mga lab test na pinadala nyo sa messenger ko, please pakibasa yung details bago kayo magpa-consult. Kung lahat okay na, ibabasahin ko yan. Okay? Thank you for sharing. Continue to share po from Saudi Arabia, Maricel Nasar. Hello, Doc. Yung dairy product, nakakakos ng bula sa urine. Actually, ang nagkakos ng bula sa urine, you know why? You know what? Simple as dehydration. Minom po kayo ng water. Kulang po kayo sa tubig or sobra kayo sa concentrated fluids like coffee, like tea, like cocoa. Increase your fluid intake. Tanggalin niyo muna itong mga kape tsaa. Then, observe your urine. Okay lang ba uminom ng apple cider vinegar? Yes po, Sir Miss Beng Tolentino. Kung nagda-dialysis na ba, wala nang pag-asa ang isang kidney. Miss Tutsi, habang may buhay, may pag-asa. Wala pa kayong nagagawang lifestyle change and you want na umayos ang kidney? Kailangan po meron muna kayong gagawing plano. Pag may plano na, may goal na kayo, execute. Do it. Nasa Diyos ang awa na Ayun. Nasa Diyos ang awa na sa tao ang gama. You need to do it first. Before questioning it, kung may pag-asa pa ba, you need to do it. Walang mangyayari dyan kung magtatanong kayo, gagaling ba ako? Gagaling ba ako? Dapat ginagawa nyo na. Okay? And kailangan, with conviction, gagaling ako. There's power in those words. Pagka sinasabi mo positive, positive, positive ang lumalabas. Okay? Chuchu, super thank you and love namin lahat ng turo ni Doc. Super informative lahat ng video ni Doc. Brian, Local Real Talk with Doc Brian Cuegibo, Dr. Brian Aubrey Castillo. Message nyo lang si Doc Brian, super approachable. Just be willing lang talaga, do it lang talaga. Thank you, Miss Chuchu. Okay, umagot ako ng 16 to 22 hours na fasting. Tumigil ako isang araw, nag-almusal ako. Then pagka 1 p.m. nag-diarrhea na ako. Normal pa ba yun? Doc. Okay. Sir Ferdinand Laureta, 22 hours fasting. You need to break your fast with bone broth. Ibig sabihin, nagkaroon ng nagkaroon ng reaction. Bigla kang kumain, baka heavy. You need
to break your fast, kung extended fasting to, break your fast with bone broth. After 30 minutes, eat 50% of your meal. After 30 minutes, kung hindi na gutom, wag nang ubusin yung kalahati. Pero kung gutom pa rin, you can finish the rest. Okay? Yung pong bayaw ko, naka-line up for dialysis. Ask ko lang po kung anong pwedeng kainin niya habang nag-a-anti-dialysis niya po. Miss Diaz Feli, ang question po dyan is, willing ba siya mag-low carb? Kung ayaw niya mag-low carb, there's no point in asking me kung anong dapat kainin. If ever, eat real foods, focus siya sa safe food list, focus siya sa home-cooked meal, out processed, out instant, out chichirya, out junk foods, out sugar food, sugar drink. Ilang buwan po ba ang pwedeng gawin sa low carb para gumaling ang fatty liver? Raymart Reyes, kukunin ko ang bolang kristal at hihimasin natin. Baka meron tayong kasagutan. Wala, hindi natin alam yan because nasa katawan po ng pasyente yon. Okay? At saka kung paano siya mag-low carb. Kasi kung low carban or nag-cheat siya, definitely tatagal po ang healing, tatagal ang paggaling. Pero kung nag-strict low carb po kayo, ang ganda. Mabilis yun. Although, depende pa rin sa katawan. Merong iba, after a month, okay na. Yung iba, 2 months, 3 months. Meron ako isang patient, fatty liver, moderate, no? Ang kanyang SGPT nasa 190. Okay? It took us, I think, 6 months bago napa-normalize. 6 months. 20 plus years old to. So, hindi ko alam ang kanyang, baka hindi siya kasi nag-strict. Hindi to nagpa-monitor. Okay? Okay. Doc, 2 years clean LC, kalaunan, panay sweetener na. So, it's not now clean. Kasi ang sweetener na sa Ocean Food List, yes, you can consume, kung metabolically stable kayo, you can consume the sweetener, pero hindi everyday. 2 to 3 times a week. Pero kung may health conditions kayo, like diabetes, sa part ko, hindi ko inaalaw ang sweetener. Kahit monk fruit, kahit natural sweetener, hindi ko po inaalaw. Kung magpapaguide sa akin. Talagang strict ako dyan. Kung gusto niyang gumaling, gusto niyang bumaba, mag-normalize ang sugar, out po ang sweetener. Good evening, Doc. Ask ko lang if nakakabuild din po ba ng muscle ang pag-akyat ng bundok. Of course, Miss Angelica Tanyo, lalong-lalo na pagka may buhat-buhat kayo. Para lang kayong nag-i-squat or nagla-lunges, di ba? Maakyat ng bundok, lunges. Kaya nga, lahat ng mga umakyat ng bundok, kung gusto nyong hindi mahirapan sa pag-akyat, dito sa baba, mag-gym, mag-squat, do squats, do lunges, do lifting exercise. Because, pag umakyat ng bundok, ang binubuhat mo, katawan mo. Doc, what time po advisable to do exercise? Before meal or after? It burns fat more if you do your exercise before on a fasted state. It will burn more fats. Okay? Good evening po, Doc. Sorry po, di ko nasagot call nyo po. Gusto ko sana magpag-guide. Diabetic po ako. Amitan, I am so sorry kung na-miss mo ang call ko. Ako, pasensya na po sa dami po ng mga tinatawagan ni Doc Bright at sa may mga clinic kasi din yan. Pagka hindi nyo po sinagot yung tawag ko, I'm so sorry. Okay? Malaki po ang pag-asa, gumaling, manalig po sa Diyos. Yes! Ay, manalig po sa Diyos na natagpuan si Doc Bright. At magpa-coach po, malaking tulong sa anxiety.
tulong sa anxiety healing. God bless. Thank you, Miss Princess Lara Banks. Hop! Oh my! Totoo ba to? Ay, Pipi. Thank you. Thank you very much. Thank you. Miss Gladys Sankis appreciated the stars, the 50 stars. Thank you. Okay. Good morning, Ate Gladys. Good morning po dyan, Ma'am Miss Gladys. Alam ko, umaga na dyan sa America. Ano po ba bawal kainin sa mataas ang uric acid? Wala pong ano, no? Usually, Miss Clarice Jacinto, you need just to increase your fluid intake. No processed food, no sugary food. Focus lang kayo sa home-cooked meal. Ang uric acid, ang gout, sugar, carbohydrates. Nako po, Miss Rosemary Saison, hindi po kayo nakinig ng aking lecture kanina. Ibasahin nyo ulit, panoorin nyo ulit. Kanina ko palang sinabi, ang low carb, hindi po high protein. It's moderate. Okay? And kapag may CKD, nire-restrict po natin ang protein requirement. Naku po, makinig po, Ma'am Rosemary Saison. Okay? Hindi po siya high protein, ha? Correction, hindi po siya high protein ang low carb. Ang carnivore, yan. High protein po siya. Doc, pwede kayo makatulang low carb sa sakit na fibromyalgia? Yes, okay. Usually, lifestyle change din. Tingnan natin, fibromyalgia. Okay. I'll answer that sa next, yung fibromyalgia. Okay. Chicken skin, yes po. As long as it's, hindi to processed. Kasi marami mga karne ngayon processed. Good evening po. Pwede po ba mag-low carb ang dialysis patient, diabetic, may sakit sa puso, mataas ang cholesterol, triglyceride? With guidance po, kailangan po nakamonitor po ang doktor kasi. Lalo na mga nagda-dialysis, lalo na mga CKD, lalo na mga nag-i-insulin. Need to be guided. Thank you very much. Thank you, Miss Catherine Faith. Thank you for the 10 stars. Doc, ask ko lang po, okay lang po ba mag-low carb kahit walang nararamdamang active gym lab? Kahit walang nararamdaman? Yes naman po. All those who are metabolically stable, you can do the low carb lifestyle. Kasi it will enhance also your strength. It will enhance your, it will boost your immune system, prevention of illnesses. Wow! Imagine, wala ka ng sakit, wala kang health condition. Pag nag-low carb focuses on real foods. Okay? Home cooked meal, no processed, no sugar food. Wow! Perfect na perfect ka. Okay yan. Yung 4 mm na kidney stone po, papunta na ba sa CKD? Magkaiba po ang kidney stone sa CKD. Magkaiba po sila, ha? Yes, yung potassium citrate, yan binibigay sa mga may kidney stone. Okay. Doc, normal po ba yung frequent urination sa LC? Usually, pagka malakas po sa fluids, talaga nagkakaroon ng frequent urination. Kapag diabetic po kayo, frequent urination din yan. So, pwede natin ma-address naman yan. Sobrang taas na po ba ang 1.C na creatinine? Mataas po siya, pero not sobra. Ang sobra, nasa 3 or nasa 4. Pag 2, medyo alarming na yan. Okay? Out po ang rice, ha? Kahit dried pa yan.
Doc, pwede mag-coffee with monk fruit while fasting? No. It will break your fasting, Miss Seno Leonardo, because monk fruit, no? May calories yan. Sweetener po yan. Saan ba clinic nyo? Taga Malolos kasi to. So, nasa Bukawi po. Lulumboy, Bukawi. Wazeable po siya. EBC Wellness Clinic. Wazeable po. Okay. Geraldine Rodriguez. Yes, I think tumawag na ba ako sa iyo? Okay. Jerry Ray Francia, electrolytes much better homemade na electrolytes. Out po ang gatas, Alicia Martin. Pwede ba mag-Centrum? Usually, nagbibigay po ako ng multivitamins sa mga underweight na naglo-low carb. Okay, yung sa depression, EATL, usually, yung exercise, 45% na mga may depression na alleviate kapag ka nag-exercise, regular nag-exercise. Doc, okay ba ang shirataki rice sa low carb? Yes, okay lang po yun siya. Okay. Ako din, Doc, wala naman sakit sa awa ng Diyos. Gusto ko lang mag-low carb lifestyle, kaya minsan kumakain ako oat at mais, okay lang po ba? Ang oat po, nasa kosher food list, okay lang yan. As long as, ito yung oat na, yung hindi nasa box, kasi may mga halo na yon. Yung oat na natural, yung walang halo na oats, pwede naman po. Pero nasa kosher food list, wag lang siyang daily. Bong Cayetano, good evening po, Doc. Timad po, first meal, 8 boiled egg, okay lang po ba yon? Second meal, 500. Oh, ang dami ha, kalating kilo. Okay, all those na ganyan ang kain, no? You need to chew your food properly. Baka hindi nyo alam, busog na kayo, kain pa rin kayo ng kain. Chew your food 20 or more times before swallowing. Enjoy your food. Enjoy, savor the taste. Okay? May CKD po ako, pwede ba mag-cycling? Oo naman. Okay? Focus on your nutrition first. Yung exercise, yung activities will follow pagka nag-adjust na yung katawan nyo sa lifestyle. Baby Jane Fuchigami, ganda po boses ni Doc. Naku. Thank you, thank you, thank you very much, thank you for the comment. Doc, pwede po ba mag-fasting ang mayroong liver disease? Wala naman kasi ako nakikita mga sign ng liver damage. Paano kayo nagkaroon ng liver disease kung wala namang liver damage? So, kailangan po, diagnose po yan, no? Consult, ultrasound, do imaging. Makikita nyo kung may fatty liver po kayo. Ano yun? Teka. Sabi ni, still convinced. Thanks, Doc. Still convincing po. Wow. Diaz Ferry. Okay. Annalyn Ekang, Doc, good evening po. Yung asawa ko po, si KD, mataas uric acid. Sabi ng nephro namin, din na po gagaling ang kidney niya kundi transplant na lang po ang pag-asa niya. Kaya nag-vegetarian na lang po siya para bumalik sa dati yung kidney niya. Salamat po. Okay, it's your decision pa rin, Miss Annalyn, if you want the plant-based, still, you are in charge of your health. Okay? So, pag-pray natin, doing the vegetarian or the plant-based diet will improve your kidney at hindi na siya transplantan ng kidney. Good evening, Doc. Nag-start ako lesson rice kasi gusto ko rin mag-low carb. Pag ba mag-long ride kami, ano ang pwedeng gawin? Kasi usually noon, ginagawa ko ay carbo loading noon, meaning more rice to eat. Only if you want to transition to a low carb, talagang tatanggalin na natin ang rice. Egg. Sa mga kainan dyan, may mga itlog, nilagang itlog. Okay? Nag-travel na kami dati, mga kasama ko, no?
ah, maahon pa ng bundok. Okay? Nung kumain kami sa karinderya, okay, binigay ko yung rice ko sa kanila. Tapos, boiled egg, kung ano yung ulam nila doon, yun na lang kinain ko. And, energetic pa rin ako. Kasi kung meron ka pa ring rice, pwede pa rin magbongka. Tapos, ang tubig mo, wag plain water, electrolytes. Iba yon pagka meron kang electrolytes. Baby Jane Fujikami, Doc, laging normal BP and normal blood sugar pero mataas po ang trigly. Paano po magiging normal ang trigly? Okay. Mag-focus muna sa home-cooked meal. Usually, tumataas triglycerides if you're eating processed food, fast food, sweetener, mga sugar food. Okay? So, focus kayo sa home-cooked meal. Home-cooked meal. SGPT ko is 120. Mataas po yan. Naging 30. Oh, yan. 152, naging 102. Strict low carb, tuloy-tuloy lang po. 16 months na po sa low carb. Yes, journey po ito, no? Imagine yung patient ko na may CKD5. 2 years niyang nag-journey. And now, CKD3A. Okay? Kaya, if she can do it, you can do it. Okay? Doc, may tamang oras ba ang workout? Meron. Pag may time ka. Marami kasi akong mga pasyente, Doc, wala akong time to exercise. Okay, so mag-exercise kung ano yung time na available nyo. Imagine 24 hours a day. Ibigay mo na ang 1 hour para sa sarili mo. Yung para sa sarili mo, do exercise. 1 hour. Okay. Doc, good evening po. May guide po kaya sa zero knowledge na gusto mag-start ng low carb? Basta willing po kayo, mag-leave kayo ng message dito. Ibibigay ko po ang details. Doc, okay lang po ba ang stevia pag nagpa-fasting ilagay sa coffee? No, lahat po ng sweetener, may calories, it will break your fast. Doc, yung saba na saging, out po. Dito, Felipe. Please do the Wendy Bug Commander breath. Ano? Wendy Bug Commander breath. Ano yun? Okay, happy autophagy to me, Doc. Naka 24 hours IF ang pinaka-longest ko. Di ako nagutom nor na DC kumain na ako. Wow! Solid Chongson, break your fast with bone broth. Then after 30 minutes, 50% of your meal. Then after 30 minutes, if still hungry, you can finish the rest. Kung hindi, tigil na. Okay. Doc, pwede ba mag-low carb yung may mga sakit sa puso at high blood? Yes, pero please, kailangan guided, monitored siya. Okay? So, may benepisyo ba sa low carb lifestyle ang CKD? Ang sagot ko dyan, yes. Need to be guided, need to be monitored, you need to have right mindset. Okay? Sa totoo lang, kung wala kayong right mindset, hindi nyo magagawa ito. There's no cure nga sa CKD, pero it will help, may treatment na mag-help to relieve the symptoms. Ano ang treatment na to? Lifestyle change. Proper nutrition, low carb, do fasting, and be active, exercise. Ito yung tatlong discipline. Ang pang-apat, yung unang-unang discipline, right mindset. That is lifestyle change. So lahat po nang gusto magpa-consult, mag-message lang po para mabigay ko ang details. And if you want face-to-face sa HQC sa January 24, Wednesday, starting at 10 a.m. until meron pasyente. Ang mga nagque-question, ilang oras ang list all your questions. Sasagutin natin lahat yan bago kayo umuwi. Okay? So, follow my YouTube, Dr. Brian Aubrey Castillo. May mga luto doon. Affordable po doon. Pwede nyo, kung hindi nyo kayang bilhin yung, halimbawa, yung pampano, pwede nyo palitan ng tilapia, ng bangus. Okay? Mag-ano po kayo, ha? And then, please share tong live to help to reach others
na gusto, yung mga naglo-low carb, yung mga gusto mag-low carb, matulungan sa mga questions nila. And inuulit ko, ito ay para sa mga naglo-low carb at ang gusto mag-low carb. Itong mga advices na to. Be the best version of yourself. Adapt, and you will definitely evolve. Ayan. Hop, hop, hop. Ay. Ayan. Bye-bye.